So ayan, wala na yung mga damo, malinis na. Ayan o, ito yung mga saging natin o. Ang daming followers ng Cavendish natin o. Ayan o, laki o, laki ng ating Cavendish o. So narinisan ko na yan, kabilaan na yan, malinis na yan sa kanya. Kaya mamaya ikot tayo dun. Ito may bago na naman tayo mga kabokals, Cavendish din ito. Kabilaan yung bunga niya, ayun may bunga siya doon. May bunga siya rito panibago. Cavendish din yan. Sipag mamunga ng Cavendish. Napansin ko gusto niya sa matubig, ayun oh. Ang dami niyang far. Mga kabokals, ayan po matulog si Beauty. Ayan, parang tao lang, nakatihaya. Labas dila. Ayan mga kabokal, si Beauty, si Bella. Ayan, maaraw na mga kabokals, magandang araw. So nagdadamo ko. Ayan, nandun na ako mga kabokals oh. Maaraw na. Kaya lang hindi pa rin ako nakaalis kasi maputik pa eh. Pero bukas yan, umagang maaga alis ako. Matigas na yan bukas, matindi na araw eh. Sana lang wag na umulan mamayang gabi. So yun, nagdadamo tayo dun para makompleto na natin yung gilid. Yan mga kabokals. So andito na tayo sa may tanglad. Ayan, andito na tayo. Ayan, hanggang doon malinis na yan sa loob. Mamaya makita nyo. Papunta tayo rito. Ayan o, linisin natin yan sa loob. Paikot dito sa ilalim ng lababo, dito sa papaya. Ayan, ganyan. Tapos sa patwalk natin, yan. And then pagka nalinis ko na lahat yan, saka ko titirahin ng grass cutter itong malawak. Ito pa pala, mamanu-manuhin ko itong paligid ng saging natin na yan. Saka yung may avocado pa tayo. Kaya pasok tayo rito. Yan mga kabokals, yun yung mga na damo ko, itatapon ko na lang yan. So dito na tayo. Yan, paakyat tayo ron. Yan. Ito kasing itong looban na ito mga kabokals, mahirap i-grass cutter. Saka ito nagpupulupot na yung mga mga baging sa mga Madre de Agua natin. And ito saging, ito yung ating tordan. Tirahin ko pa yung sa may gilid sa labas mamaya. Para pag dinaanan natin ng grass cutter, madali na. Wala na akong iiwasan, banat na lang ng banat. Tapos ito nga, iniipon ko yung mga damo. Iniipon ko yung mga damong nakukuha natin. Para itatapon. Para malinis talaga. Hindi ko iwanan dito na para mabulok lang. Madumi rin kasi pagka ganun eh. Tapon niya sa labas para malinis. Tapos pag nalinisan na natin tong lahat, harvestan natin tong lahat ng Madre de Agua na yan, paikot dito sa loob ng lote natin. Pupudpurin ko yan. Tapos i-peppermint natin mga kabokals. Kung ilang drum abutin lahat yan, peppermint natin lahat yan sabay-sabay. Tapos hindi muna natin gagamitin yung na-ferment natin na yun. I-ferment natin ng mga 1 month. Tapos pag naka 1 month na,
malago na uli yan. Harvest uli tayo. Panibagong batch na naman. Kung makailang drum yon, harvest na naman. Ipunin ko na ipunin muna. Kumbaga mag-ano tayo, magbabangko tayo mga kabukals. Kasi nga, para hindi tayo kapusin na, para yung ating mga Madre de Agua, may oras pang makarecover bago tayo mag-harvest uli. Yun ang game plan. Kasi nga maliit yung spasyo natin, marami tayong ilaga. Plano ko kasing gamitan na lahat ng Madre de Agua mga kabukals. Fermented. Pati yung ating kambing, papakainin na rin natin ng fermented Madre de Agua na may halong darak sa palay. Darak sa palay lang, para mura lang. Para ganun din sa manok. Sa manok, pwera lang yung layer natin. Hanggang 25% lang tayo sa kanila kasi sinubukan ko yung 50% na bumagsak yung egg production eh. Talagang konti lang kailangan. So, konti lang dapat ang ilagay nating grains. Mas marami pa rin yung layer feeds para hindi maapekto yung kanila pangitlog. Yung fermented naman, ang purpose ko kaya gusto ko rin ilahat silang naka-fermented kasi yung resistensya nila para tumaas yung resistensya ng ating mga alaga. At the same time makatipid din tayo. Baboy ang number 1 na gagamit talaga yung ating mga baboy. Dati pa naman natin ginagawa sa mga baboy yun, kaya lang kasi ngayon marami tayong alaga. Habang tayo nasa process of repopulation pa rin tayo ng ating Madre de Agua eh. Habang pinaparami pa natin itong mga existing na pwede nang harvestan, ganun gagawin natin para hindi sila maagat, para may time silang makarecover bago natin uli kunan. Pero may nakaponto tayo sa mga drum na fermented. Yan ang game plan natin yan, para hindi na tayo kapusin. Dami itong baging na ito. Kukuha sana ako ng pagkain ng kambing, kaya lang kasi pipiliin ko pa eh. Karamihan kasi napuputikan. So pag pipiliin ko pa matatagalan ako. Eh, gusto ko na matapos nga ito para malinis na natin yung buong area. Para makamove on na rin tayo sa susunod na mga gawain. Kasi ito napipending eh. Dahil sobrang dami ng ginagawa natin. Pero ito pilitin ko itong maayos itong paikot. Pilitin kong malinis ngayon. Yung grass cutter naman kasi sandali lang yan eh. Dali na lang tirahin ng grass cutter. Basta wala ka nang iniiwasan. Banat ng banat. Saglitan lang yan. Yan. Sukal na oh. Yung mga Madre de Agua natin malago na rin. Can you see me? Yan. Ito para maganda rin tignan saka makahinga yung ating mga puno. Ito yung lalo sa mga Madre de Agua, saka itong mga nyug natin, ay mga dwarf coconut natin. Ganun din yung saging. Kasi parang ang papangit ng mga followers na eh, kasi nga na sila nasusukalan na. Kaya hindi na masyado maganda yung tubo ng followers. Hindi na sila maka-follow. Masukal. Sakto maaga pa mga kabols. Mag-alas-dos pa lang. Tingin ko kakayanin to. Tapos sana magtuloy-tuloy na yung ganda ng panahon para makalis bukas. Wala na, talagang wala na sila kakainin bukas eh. Yung darak ng baboy
direct sa mais ng baboy para hanggang kain nila mamaya. Kaya gagawin ko yan, aalis ako maaga bukas. Hindi mo na ako magpapakain kasi bibili pa ako pagkain nila maaga para makabalik ako ng bago magtanghali. Doon pa lang sila kakain kasi pati yung layer feeds natin wala na, ubos na, para hanggang mamaya na lang din yun. Yeah, mga kabukas, dito tayo sa ilalim ng lababo. Ano na tayo, pag ano na tayo. Kapal na rin, oh. Bukal na rin. Delikado rin ito. Kasi lababo to eh. Tapos itong sa baba, ano lang to, may nakatapa lang yero yan eh. So baka magkaroon ng ahas. So, delikado rin. Kaya kailangan malinis din talaga. Para maganda tignan. Ito man lang matapos ko sana hanggang doon. Mag-alas 3 na rin eh. Mananakati pa ako para bukas ng mga kambing natin. Kasi kung makakaalis ako bukas, wala nang oras magsakati bukas. Okay lang magsakati ako kahit isang sako para may kakainin sila bukas. Unti-unti natin tong area natin mga kabukas. Ayusin natin para maganda tignan. Linis muna, tapos yung mga kalat-kalat dyan itatapon natin. Ayusin natin lahat yan unti-unti. Alas 3 pack up tayo. Kaya kailangan maabot ko man lang yun doon. Kasi alas 3 pack up. Merienda ng hard boiled egg. Tapos magsasakate. Sakate ng damo para sa kambing. Tapos alas 4 magpapakain na para maaga tayo matapos magpakain. Pahinga. Hindi ko na sinasagad yung katawan ko kasi malalay tayo sa oras eh. Para hindi tayo bumigay. Ganda tong area natin mga kabokals pagka naayos ko to. Ganda to. Tapos pagka nagsigandahan yung mga dwarf coconut natin, ganda tignan. Ano lang talaga mga kabokals yung tulog.
Kailangan talagang sapat yung tulog para malakas yung katawan. Kasi dati nga madalas ako magpuyat. 3 oras lang tulog ko, 4 na oras. Kaya pagising ko sa umaga, yung pakiramdam ko pagod na pagod pa rin. Kaya yung ibang gawain hindi ko na nagagawa. Ano na kaagad, lobat na kaagad. Pero pag sapat yung tulog, yun, fully charge. Kumbaga sa battery, fully charge tayo. Ang routine ko yan, pag gising ko sa umaga, dire-diretso na yan. Ang pahinga ko na yan, sa gabi na. Pagka matutulog na ako sa gabi, yun ang pinakapahinga ko. Dire-diretso tayo mga kabokals. Pagmulat ng aking mga mata sa umaga, ang susunod na pikit ko ay sa gabi na. Sa gabi na ang susunod na pikit. Pero didilat ulit mga kabokals. Mahirap yung ano, walang dilatan, mahirap yun. Wag muna. Wag muna. Yan ang ano natin, kaya kailangan matulog maaga. Ang maganda naman dun mga kabokals, yung tulog mo talaga quality. Talaga tulog. Nananaginip pa. Kasi pagod eh. Pagod ka eh. Unlike yung hindi ka masyadong pagod, tapos tulog ka pa ng tulog sa hapon or tanghali. Pagdating ng gabi, ang hirap matulog. Kaya ang quality ng tulog sa gabi. Sabi nga between 10 to 4 yata yun. Yung pinaka quality na tulog. 10 ng gabi hanggang alas 4 nung madaling araw, yun ang pinaka quality na tulog natin. Sukal na rin tong ilalim ng ano natin, oh. Yan. Ano, kuha ugat, oh. Maganda, kuha ugat. Para hindi ka agad makatubo. Dali-dali grass cutter to pagka naayos na natin yung mga gilid-gilid. Papalitan ko ng nylon yung grass cutter, hindi yung blade ang gagamitin ko. Para pwedeng hindi makasira. Yung papaya natin, lumaki na lang din dito. Pinula ko ito dito eh. Yung mga transfer ko, mga transplant ko galing dito, wala na buhay, patay lahat. Ito yung mga huli. Yung mga nahuling naiwan sa punlaan na hindi ko na ginalaw. Ayan, lumaki na, may bulaklak na eh. Ito pang isa, pinabayaan ko lang. Lalabas naman yan. Maghahanap ng araw yan eh. Kailangan malinisan din pala siya para hindi na ilalapit yung grass cutter sa kanya, baka madali pa. Ang ganda rin itong pangkalay ni Kuya Greg. Kay Kuya Greg galing ito eh. Laki pa kinabang eh. Pang sakate eh. Pang damo rito. Kalikay karet yata tawag ito. Karet.
Ginagamit to sa pang-harvest ng palay. Kaya lang kasi harvester na yung ginagamit nila ngayon. Kaya hindi na sila gumagamit nito. Dati kasi mano-mano eh. Ngayon, ano na, yung harvester na. Makinarya na. Buti umaraw mga kabukas. Kala ko hindi pa araw. Magpapatulak na ako kay Andrew eh. Tatawagin ko na para magtulak na kami ng motor eh. Pero ahon na yan. Tindi ng araw ngayon. Nakahon na yan. Maganda rito kasi pag umaraw ng kahit kalahating araw lang umaraw na matindi, matigas na yung lupa, madadaanan na kagad. Yun ang maganda rito. Mabilis sumipsip yung lupa. Hindi ko tinatanggal yung isa kasi parang may bulaklak eh. Kaya ako lang, total panggamit na naman yan. Pagka magtitinola tayo, kahit maliit lang bunga niya, pwede na. Panggulay. Gata, pwede rin ginataang papaya. Kaya lang ito, kailangan kong diligan kasi hindi naaabot ng ulan eh. Nandito sa ilalim ng banggerahan eh. Hindi dinidiligan ko siya. Ayan, nakakot na mga kabukals at papakap na muna tayo. Lalabas ko para malinis. Hindi kasi pwede pakain sa kambing to, maputik. Magkakaroon tayo ng problema sa kambing. Saka hindi rin nakakainin pag maputik. Ayan mga kabukals. So ito yung ilalim nga ng ating banggerahan. Ayos na. Dito. Buhay yung ano ko, pinya ko. Ang buhay yung pinya kong tinanim. Kaya malinis na yung loob. Ito, daanon ko pa yan. Yung gilid na yan, saka yung ito, mangga nito. Nilinisan pa natin yan. At saka itong saging. Yan, mamano-manuhin natin yan. Saka yung mga silong-silong na yan. Tapos yung mga naka-expose, yan yung iga-grass cutter natin para madali. Sigurado tayong walang madadali. Ito binis na mga kabukals oh. At ang lalago ng ating mga Madre de Agua oh. Sakto yan, pag natapos ko to, makapag-harvest na tayo. Ito matutuyo na lang to, naputol ko na yung ano niyan eh. Pinakapuno niya, matutuyo na lang yan. Yan. So itong side na to nalinisan ko na. So sa isang araw, yung sa side naman na kabila ang lilinisan natin. Pero itong pinaka parang hallway na to ay nalinisan na natin. Yan. Nagsisitumbahan na yung ibang sanga ng Madre de Agua natin. Yan o.
Wala na mga damo. Ito natuyo na to kasi naputol ko na yung pinaka ugat niya eh. So yung kasukalan na nakikita nyo ngayon ay kasukalan na lang ng Madre de Agua yan. Wala na yung mga damo. Malinis na. Ayan o. Ito yung mga saging natin o. Ang daming followers ng Cavendish natin o. Ayan o. Laki o. Laki ng ating Cavendish o. So narinisan ko na yan. Kabilaan na yan, malinis na yan sa kanya. Kaya mamaya ikot tayo dun. Ito may bago na naman tayo mga kabukalos. Cavendish din ito. Kabilaan yung bunga niya. Ayun, may bunga siya doon. May bunga siya rito panibago. Cavendish din yan. Sipag mamunga ng Cavendish. Napansin ko gusto niya sa matubig. Ayun, oh. Ang dami niyang followers. Oh. Dikit-dikit nga. Oh. Ito, tatapon ko na lang yan. Yun yung pugaran na tinanggal ko dun sa isang scratch pen. Fly pen. So yan, nadamuhan na rin natin tong area na to. Ayan o. Ito muna. Yan, nadamuhan na rin natin yan o. Ito, nadamuhan natin. Ito yung mga breeders natin. Ang dami dito. Cavendish pa rin yung malaki yan. Yung kanina. Yan. Yan, malinis na. Ito yung ating mga layers. Breeders. Oh, nagkalat ang itlog. Ba't nagkalat ang itlog? Muntakin mo na laglag dito. Hindi nabasag o mga kabokals. Oh. Tinuka na itong isa na ito. Siguro. Galing dito ito eh. Kinuha ako, niwan ko rito. Tinuka-tuka naman itong isa na ito. Nalaglag, buti na lang hindi nabasag oh. Goods pa rin oh. Hindi pa naman natin sasalang sa incubator yan. Pero to apat na naman ang kanilang itlog. Apat na naman. Ano pa kasi ito eh. Parang wala pang 2 weeks itong nakasalang itong rooster natin. So hindi rin ako sigurado kung ito yung mga fertile na. Yan, so pinatatagal ko pa konti pero nakikita ko sumasampa siya. Sumasampa. 8 yung kasama niya. Yan, masipag pa naman dahil bata pa yan eh. Kayang-kaya pa niya yung 8 na yan. At saka ano naman eh, maliit yung kanilang ginagalawan so madali niya mahuli yung babae. And then ito, bag gumulang ito, bibigyan ko na lang uli siguro ng 8 uli. Kukuha tayo sa battery cage. Yun nga lang, mababawasan yung ating table egg production. So ito, ihahalo ko sa table egg natin. Siguro mga pa to, mga 5 araw. And then yan, pwede na. Salang na tayo sa incubator. Pero ito muna uli. Yan, malinis na mga kabokals oh. Malinis na ang ating gilid. Gilid lang. Dami pa. Ayan oh, napakarami ko pang gagawin. Ito yung ating lakatan. Lilinisin din natin yan mano-mano. Ito avocado na to hindi na lumaki. Nililinisan ko rin ito. Grafted to eh. Binili natin sa Nueva Ecija, hindi na lumaki. Ganyan pa rin siya oh, nabili ko. Ito, marami ding followers siguro dito. Natabunan lang, ayan oh. Ayan, may mga followers nga oh. Ayan, lilinisin natin yung mano-mano. Gilid na yan, ganyan dyan. Ito mangga natin. Yan, lilinisan din natin yung paligid niyan. Yung ubas, gumaganda yung ubas natin oh. Nagpalit yan. Kinalbo ko yan eh. Ito mga panibagong dahon niya yan. Direkta na yan, nakarekta na sa lupa. Yung drop na yan, ano na yan, butas na sa ilalim yan. Kaya rekta na sa lupa. Yan, yung mga nyug natin. Dwarf coconut natin. Okay lang naman yan sila kasi yung Madre de Agua naman hanggang ganyan lang na makalaki yan eh. Ma-overrun naman nila yan pagka lumaki na itong mga dwarf coconut natin. Ma-overrun nila. Meron pa tayo rito mga dwarf coconut. Ganda na tubo ng dwarf coconut natin. Ganda na tubo. Yun doon hindi masyado kasi hindi siya nasisikatan masyado ng araw, pero pag nalinisan ko yan makaka-alpas yan.
Yan, napakarami pa pong gagawin. Pero yan, unti-unti lang. Ayan, lilinisin natin lahat yung mga kalat-kalat na yan. Ayusin natin lahat itong area natin. One step at a time. Hard-boiled egg. 3. Ayan, siyempre merong merong abangers. Ito mga kabakas, lagi kong kakati sa pagkain ko. Yung isa hindi makaporma, tinali ko eh. Si Bella. Ako na nakaubos. Kaya lang. Wala na ako ah. So yan mga kabukals, nagpack up na muna tayo kasi magsasakati ako. Kahit isang sako lang para bukas na nila. Para hindi rin ako mag-haul kasi ako rin na mahirapan bukas pagka bukas pa ako nagsakate. Kaya alis nga, bibili tayo ng mga stocks, layer feeds, darak, saka molasses. Bibili tayo ng mga stock natin dito. Kaya huwag nang ulam mamaya. Titignan ko yung daan ngayon. Pagka okay na, i-akit ko na yung motor kila Kuya Greg. Kasi baka umulan mamaya ang gabi. Eh wala nyo talaga sila kakainin bukas eh. Para at least nandun na yung motor kahit umulan siya mamaya ang gabi. Makakalis pa rin ako sa umaga. Yellow na yellow yung egg yolk ko. Ating brown egg. Pangatlo. Takaw yan eh. Si Bella sama ng tingin. Tira na si Bella. Tira na si Bella. O yung kalahati. Kalahati kay Bella. Ito ha. Ito sa'yo. Tinali ko kasi nagtapon tayo ng damo eh. Binuksan ko yung gate kasi yan sumasalida yan mga kabukas. Kaya mga kabukas, sub na naman. So unti-unti natin ito mga kabukas, linisin natin yung ating area para maganda tignan. Unti-unti lang. Tatambak tayo ng trabaho. Ayan, so maraming salamat sa inyong muling pagsama, sa lahat ng mga solid kabokals at mga silent viewers. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. And shoutout din po pala kay Sir Danny at kay Ma'am Diana. Ayan, last time kasi Sir Danny lang yung aking na shoutout. Yung isa po nating viewer na talagang tinutulungan tayo, marami na rin po na ibigay sa atin. And then recently nga, nagsadya siya rito para ibigay po itong mga tray na to mga kabokals. Oh. Yan o, yung mga tray ng itlog binigay sa atin mga kabukal. So malaking bagay po yan kasi hindi na ako bibili. Sayang din kasi yung bili ko yan. Magkano ba bili ko yan? Parang 2 yata, 3 ang isa.
Doon sa may sa may San Jose sa wholesaler na itlog doon. So yun. Thank you sir. Sir Danny and kay Ma'am Dinah. Ayan. Okay. Kabay ka. Ang baby ko. Ito ang baby ko. Ang baby ko. Ayan, maraming salamat mga kabokals. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye-bye.